Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2751 hanggang Kabanata 2760. Kabanata 2751. Shinger, munting Panginoon. Sa oras na iyon, biglang nagbago ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng pamilyang Gang. Nakita nilang may nakakatakot na sinag ng liwanag na biglang sumabog mula sa malaking hukay, at pagkatapos ay niyakap nito si Gang Yeking, na hindi alam kung buhay pa o patay. Sa sandaling iyon, ang hininga ni Gang Yeking ay napakahina, nasa bingit ng kamatayan. Kung walang pambihirang gamot o kayamanang panggamot na gagamitin, tuluyang mamamatay si Gang Yeking sa loob ng 1 buwan. Bastos kang bata, dapat ka nang mamatay. Bigla, nakita ang banal na hari na bumuhat kay Gang Yeking palabas ng hukay na labis ang galit. Ang napakalakas na pressure ng isang banal na hari ay pinalaya mula sa kanya, at ang walang katapusang hangin ng pagpatay ay bumalot sa buong plaza. Pagkatapos noon, parang kulog ang kanyang galaw, bigla siyang umatake sa posisyon ni Yehan, at ang napakalakas na palad ay muntik ng durugan si Yehan hanggang sa maging pool. Naghahanap ng kamatayan. Maligaya ngunit malamig ang ekspresyon ni Yehan. Humakbang siya pasulong nang hindi gumagamit ng anumang kapangyarihan ng batas. Direktang ginamit niya ang Mad-Jihad Body, at pinakawalan ang nakamamanghang kamao, direktang sinalubong ang nakagigimbal na palad na iyon. Boom! Boom! Sa isang iglap, yumanig ang buong mundo, at kahit ang mga batas na umiiral sa kawalan ay naging hindi matatag. Halos masira ang buong plaza. Gayunman, ang napakalakas na puwersang iyon, parang puwersang nagwawasak ng lahat, ay direktang sumabog sa katawan ng banal na hari, pinulbos ito. Isang suntok lamang upang patayin ang isang banal na hari, nagpatigil ito sa lahat ng mga pamilya. Sa buong plaza, ang dugo ay umulan na parang ulan. Ang dugo ng banal na hari ay sobrang lapot at malagkit, at ang katawan nito, na pinasabog ni Yehan sa pamamagitan ng kanyang sukdulang lakas, ay nagkalasog-lasog, at ang dugo ay tumilamsak sa himpapawid, pati na rin sa mga tao sa paligid. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng maharlikang pamilya sa plaza ay tuluyang nabigla. Kahit ang dalawang makapangyarihang bisita, sina Lord Loser at Yun Konglong, ay biglang tumayo mula sa kanilang mga upuan sa matinding pagkagulat. Ang lakas ng suntok ni Yehan ay parang tumama ng diretso sa kanilang mga puso, pinapabilis ang tibok ng kanilang mga kaluluwa. Ang 9 na tribulasyong kataas-taasan ay tinalo ang kalahating banal sa isang daliri, at pinatay ang banal na hari sa isang suntok. Ito ay tunay na laban sa langit. Hindi, kulang pa ang salitang iyon para ilarawan ito. Sa buong mundo, maaaring mayroong kakaibang henyo na tinalo ang kalahating banal bilang 9 na tribulasyong kataas-taasan, pero ang ubod ng galing na nakapatay ng banal na hari sa isang suntok bilang 9 na tribulasyong kataas-taasan ay hindi pa kailanman nangyari sa loob ng 10,000 taon, ni hindi man lang ito narinig. Sa sandaling ito, maiisip kung gaano katindi ang pagkagulat ng lahat ng makapangyarihang tao mula sa mga mararangyang pamilya. Ang ganitong uri ng nilalang, kahit pa ang unang emperador ng Zhongzhou na kinikilalang pinakamahusay na kabataang Panginoon sa buong kontinente ng mga Diyos at demonyo, marahil ay hindi kasing galing ni Yehan. Tahimik ang buong plaza, maging ang tunog ng karayom ay maririnig. Ang mga nangungutya kay Yehan kanina, ang mga tumuring sa kanya bilang isang langgam at nagsabing dapat siyang patayin, ngayon namutla na parang kumain ng dumi, ng takot at pagkalito sa kanilang mga puso, na parang nagngangalit na bagyo na hindi nila mapigilan. Lalo na si Gong Shuwuking, matapos talunin ni Yehan si Gang Yeking gamit ang isang daliri, nawala na siya ng kulay sa kanyang mukha na puno ng takot. Ngayon, nang patayin ni Yehan ang banal na hari sa isang suntok, lalo siyang nanginag sa kaba. Mapait ang ekspresyon niya, dahil ang nilalang na minsan niyang tinrato na parang langgam ay isang walang kapantay na hiyas pala. Minsan pa niyang pinagtawanan at inisip na mas mababa kaysa kay Yun Mocking. Ngayon, kahit 10 Yun Mocking ay hindi maihahambing sa isang Yehan. Sa sandaling iyon, muling naalala ni Gong Shuwuking ang sinabi ni Ye Qing sa Kangho, ang pinakamataas na tao sa lupain ng mga Diyos at demonyo. Sa ganoong walang kapantay na kagalingan, maaaring wala na siyang pagkakataon pang makalapit. Nakakatawa, matagal na niyang minamaliit ang perlas na ito. Kung ibinabalang niya ng kaunti ang kanyang mataas na tingin, kahit kaunti lamang, at pinili niyang makipagkaibigan kay Yehan, kahit hindi niya makuha ang pag-ibig nito, maaari pa rin siyang magkaroon ng kaibigang may walang hanggang potensyal. Baka, sa kanyang kagandahan, maaari pa sana niyang
Ngunit huli na para kay Gong Shouwuking na magsisi, dahil pinalampas na niya ang pinakamagandang pagkakataon upang makipagkaibigan kay Yehan. Darating ang araw na siya ang nasa tuktok, sino pa sa mundo ang makakalaban sa kanya. Malamig na ngumiti si Ye Ching habang pinagmamasdan ang mga ekspresyon ng mga batang talento mula sa mga mararangyang pamilya. Ngayon, sino pa ang maglalakas loob na magyabang at hamakin si Yehan? Sino pa ang tatawag sa kanya ng langgam? Sino pa ang tatayo sa harap niya upang labanan siya? Wow! Parang baka na nakasakay sa rocket. Lumipad na ang baka, pinatay niya ang banal na hari sa isang suntok. Nanlalaki ang mga mata ni Yunlinger habang nakatingin kay Yehan na parang isang halimaw. Bagaman bata pa siya, galing siya sa pamilyang yun ng Shengzhou, kailan pa ba siya nakakita ng ganitong kabangisan sa kanyang henerasyon? Kabanata 2752. Labis ang pagkagulat ni Yun Mocking. Nakakita na siya ng maraming henyo, ngunit hindi pa siya nakakita ng kasanlupit ni Yehan. Nang maalala niya noon, inisip niyang mayabang at mapagmataas si Yehan, ngayon, naiintindihan na niya, hindi sila magkapantay. Magkaiba ang antas at pananaw nila. Mas malakas si Yehan kaysa sa kanya, kaya may karapatan itong maging arrogant. Ngunit walang sino man sa mga naroon ang nakakita ng katotohanang iyon. Palagi nilang itinuring si Yehan bilang isang mahinang langgam dahil sa mga maling palagay nila. Bata, pinatay mo ang banal na hari ng pamilya namin at sinaktan mo pa ang batang Panginoon ng aming angkan. Dudurugin ko ang katawan mo. Sa sandaling iyon, walang duda na ang pinakagalit at natatakot ay ang pamilya Gong. Natalo ni Yehan si Gong Yeking at halos mamatay ito, at ang banal na hari ng pamilya Gong ay pinugutan pa ni Yehan ng ulo gamit lamang ang isang suntok. Ang ganoong kalupit na paraan ay nagpapakita na hindi niya iginagalang ang pamilya Gong, bagkus ay tahasan pa niya itong kinakalaban. Sa isang iglap, sumiklab ang matinding pagnanais pumatay mula sa mga malalakas ng pamilya Gong, nagbago ang kalangitan, at nagtipon ng makapal na madilim na ulap sa ibabaw ng plaza. May dalawang banal na emperador ang pamilya Gong, at ilang banal na hari pa, kaya't nang magalit sila, tila nagbago ang kulay ng buong mundo. Nang makita ito, ang iba't ibang maharlikang pamilya na kanina'y nakatulala sa gulat ay biglang natauhan. May kakaibang liwanag na kumislap sa kanilang mga mata, ang binatang ito ay masyadong makapangyarihan, at mukhang matindi ang kanilang pagkukulang sa pagtansya. Ang pagpatay sa isang banal na hari, kahit pa isang baguhan pa lang, ay isang gawaing laban sa langit. Bakit? Dahil tinalo ko ang mga kabataan ninyo, gusto ninyong mga matatanda ang lumaban. Matatalim ang mga mata ni Yehan, parang mga espada na tumatagos sa bawat miyembro ng pamilya Gong. Kahit may makapangyarihang banal na emperador pa sa hanay nila, paano siya matatakot? Sandali lang, lahat ay kalma. Biglang sabi ng matandang Gongsho habang tumatayo ng mabilisan. Mga Ginoo, bakit kailangang lumaki ito? Patriarch Gong, nasa lugar ng pamilya namin kayo. Umaasa akong rerespetuhin ninyo ang lugar na ito. Bukod pa riyan, ang alitan ng mga kabataan ay para lamang sa mga kabataan. Hindi tama para sa matatanda na makialam. Sa narinig nilang iyon, marami sa mga pinunong naroon ang lihim na ngumisi. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Nang umatake ang banal na hari kanina kay Yehan, wala kang sinabi. Pero ngayon, matapos ipakita ni Yehan ang walang kapantay na lakas, bigla ka nang nagmamagandang loob. Malinaw na gusto mong makuha ang pabor ng isang halimaw na henyo tulad ni Yehan. Lolo Gongsho, pinatay ng lalaking ito ang banal na hari ng aming pamilya. Hindi kami papayag ng ganito lang. Dapat siyang patayin bilang ganti sa aming galit. Galit na sagot ng pinuno ng pamilya Gong, hindi alintana kung sino ang nasa paligid. Pagkarinig nito, dumilim ang mukha ng matandang Gongsho. Patriarch ng pamilya Gong, ang batang ito ay panauhin namin. Kung manggugulo kayo rito, huwag ninyo akong sisihin kung magiging bastos ako. Matapos niyang sabihin iyon, biglang sumiklab mula sa kanyang katawan ang isang napakalawak at maringal na presensya, kapangyarihan ng isang banal na emperador ng Dao. Nang maramdaman ito, nagbago ang mga mukha ng lahat ng naroon. Lalong lumalim ang galit ngunit napilitang umatras ang mga tao ng pamilya Gong. Magaling, napakagaling. Kung gusto ng matandang Gongsho na protektahan ang batang ito, tatanggapin namin. Pero kung may mangyari sa pamilya ninyong Gongsho, dudurugin namin ito hanggang sa wala nang matira. Malamig na sabi ng pinuno ng pamilya Gong bago muling umupo, galit na nakatitig kay Yehan. Hindi na nagsalita pa ang matandang Gongsho at tumingin na lang kay Yehan. Ngunit si Yehan ay tila walang pakialam sa mga sinabi ng pamilya Gong. Dahan-dahan niyang iginala ang tingin sa mga henyo ng Zuaozhou, may ngiti ng pang-uuyam sa kanyang mga labi. Kanina gusto ninyong lahat akong patayin, hindi ba? Ngayon bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Lahat ng henyo ng Zuaozhou, sabay-sabay kayong lumapit.
Sabay-sabay na lumapit, mga henyo ng Zuaozhou. Sa gitna ng plaza, dahan-dahang humakbang si Yehan. Ang kanyang mga mata, matalim na parang sandata ng Diyos, ay tumitig sa bawat henyo ng Zuaozhou, sina Wu Changsheng, Bei Mingtong, Qi Xiaofeng, Mo Yunxiao, at iba pang batang talento mula sa malalaking pamilya ng Zuaozhou. Maliban kay Bei Mingtong na walang pakialam, halos lahat ng nandoon ay ang mga nagyayabang kanina na gustong patayin si Yehan, lalo na si Qi Xiaofeng, na itinuring siya bilang langgam at pinangunahan pa ang panghahamak sa kanya. Hindi masamang tao si Yehan, ngunit hindi rin siya santo. Pwede sana niyang baliwalain ito, pero paano siya mananahimik kung paulit-ulit siyang tinatapakan? Nang makita ito ng mga tao, nabigla silang lahat. Totoo bang balak niyang hamanin ang lahat ng henyo ng Zuaozhou sa isang laban? Grabe, balak talaga niyang labanan silang lahat. Totoo namang may kakayahan siya, pero lahat ng henyo sa Zuaozhou. Kahit sino ay mahihirapan dyan. Ba! Kanina'y sila ang nagyayabang at pinapahiya siya. Sa lakas niya, natural lang na hindi niya palalampasin ito. Pero totoo rin, kung sabay-sabay umatake ang mga henyo ng Zuaozhou, baka magawa nilang patayin ang isang banal na hari. Pero ang sabay-sabay silang labanan ni Yehan. Mahirap iyon. Nagbulong-bulungan ang mga casual na cultivador sa paligid. Lahat ay saksi sa kapangyarihang ipinakita ni Yehan nang patayin niya ang banal na hari sa isang suntok. Ang ganitong klaseng mandirigma, kapag isinilang, ay yayanig sa buong mundo. Lalo na't ang lakas ni Yehan ay tila lampas sa karaniwan, maraming nagsimulang magduda kung siya ba ay inanak ng isang sinaunang banal na pamilya mula sa gitnang lupain ng mga Diyos. Kung totoo iyon, kung may ganoong makalangit na pinagmulan si Yehan, ang mga pamilya sa Zuaozhou ay wala kundi mga langgam lamang sa kanyang paningin. Naisip din ito ng mga pinunong pamilya sa Zuaozhou. Napatingin silang lahat kay Yehan, nagdadalawang isip na. Pagkatapos ng ipinakita niyang kapangyarihan, sino pa ang mangangahas na husgahan siya? Kung totoong may sinaunang lahi sa likod niya, ang sinumang pamilya na makabangga niya ay agad mawawala sa mundo. Namutla ang mga batang henyo ng Zuaozhou. Kanina, tinatapakan nila si Yehan sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Ngunit ngayon, sa isang tingin lang ni Yehan, wala man lang silang lakas ng loob na itaas ang kanilang mga ulo. Isa siyang halimaw na nakapatay ng banal na hari sa isang suntok. Kahit sabay-sabay nilang labanan siya, sino ang makakatiyak na hindi sila matatamaan ng isa sa mga suntok na iyon? Isang suntok lang, at siguradong mawawasak ang kaluluwa. Kaya't walang sino man ang naglakas loob kumilos. Kahit na magtulungan sila, baka sila pa rin ang mapahamak. Kabanata 2753. Bakit? Kanina lang gusto niyong patayin ako, baliwin ako, at ituring akong parang langgam, bakit ngayong binibigyan ko kayo ng pagkakataon, natatakot na kayong lumaban? Sa gabing iyon, lumakad si Yehan pasulong at tumigil sa harap ni Qi Xiaofeng, mga 20 metro ang pagitan nila. Tumayo siya ng tuwid at tumingin pababa kay Qi Xiaofeng na nakayuko. Mukhang sa lahat ng mga boses kanina, ikaw, Ginoong Qi, ang may pinakamalakas na sigaw. Ang determinasyong patayin ako ay sayo rin pinakamatindi. Pwede bang takot ka na ngayon sa akin, sa langgam na sinasabi mo? Nang marinig iyon, namutla ang mukha ni Qi Xiaofeng at labis siyang nainsulto. Pero ngayong nasa harap niya si Yehan at nakatingin pababa sa kanya, kahit mahigpit ang pagkakakuyong ng kamao niya, hindi siya naglakas loob na umatake. Sapagkat kung gagawa siya ng hakbang, sino ba sa ilalim ng antas ng banal na hari ang makakalaban sa halimaw na ito? Si Gong Yeking na mismo ang patunay, at isang daliri lang ni Yehan ang kinaya niya. Kung suntok naman iyon, ni hindi kayang isipin ni Qi Xiaofeng. Batang kaibigan, inaamin kong nagkamali ang pamilya Qi sa nangyari kanina, pero huwag ka namang sumobra. Malamig na sabi ng patriarch ng pamilya Qi. Sa ngayon, naramdaman niyang nilalapastangan na ni Yehan ang pamilya nila. Ano kung sumobra ako? Ang mga tao ng pamilya nyo gusto akong patayin at year-okon. Hindi ba't karapatan kung ibalik lang ang ginawa nyo? Tugon ni Yehan na may mapanuksong ngiti. Batang kaibigan, gusto mo talagang galitin ang pamilya Qi ko. Sa isang iglap, sumabog mula sa patriarch ng pamilya Qi ang nakakatakot na presensya ng isang banal na emperador, isang babala kay Yehan. Banal na emperador lang pala, Chenny. Kumilos si Yehan at kumaway ng kamay. Sa likod niya, si Yecheni na nakasuot ng itim na balabal ay biglang tumalon na parang tore ng bakal, at bumagsak sa gitna ng liwasan na may malakas na dagandong. Agad namang sumambulat mula sa katawan niya ang nakakatakot na enerhiya. Ito ay kapantay ng kapangyarihan ng isang banal na emperador. Nang maramdaman ang aura ni Yecheni, nagbago ang mga mukha ng lahat ng pamilya roon. Kung hindi pa siya kusang lumitaw, hindi sana nila malalaman na ang taong tahimik lang sa likod ng babae ay ganoon katindi. Nanlamig ang tingin ng patriarch ng pamilya Qi.
Kahit hindi siya natatakot kay Ye Chenny, ang katotohanang may ganitong makapangyarihang tao sa tabi ni Yehan ay nagpapalabo sa tunay na pagkakakilanlan ni Yehan. Hehe, batang kaibigan, ngayong nailabas mo na ang galit mo, pwede bang bigyan mo ng kaunting galang ang matandang ito? Hindi ko rin alam kung sino ang makakakuha ng katawan ng banal na emperador, sabi ng matandang Gongsho habang nakangiti kay Yehan. Dahil ang matandang Gongsho na mismo ang nagsalita, pagbibigyan ko ang matandang ginang. Pero ang mga henyo ng Zuojo ay napakahina. Malamig na tugon ni Yehan. Lalong dumilim ang mga mukha ng mga henyo mula sa Zuojo na naroon. Ngayon, ang mga ipinagmamalaki nilang henyo ay pinahiya ni Yehan ng mag-isa. Pagkatapos noon, lumapit si Yehan at umupo sa tabi ni Yeching. Sa isip niya, sapat na ang paglalabas ng galit, panahon na para kunin ang katawan ng banal na emperador. Salamat, batang kaibigan. Sabi ng matandang Gongsho na may ngiti. Sana ay hindi mo naalalahanin ang mga nangyari kanina. Maingat ko ring sinuri ang mga bagay na dinala ng bawat pinuno ng pamilya. Sa palagay ko, ang iniulat mong halaga ang pinakamataas, kaya. Sandali lang, handa ang pamilya Gong na magdagdag ng isang daw fruit sa aming alok. Sa narinig na iyon, napasinghap ang lahat ng naroroon. Ang daw fruit ay isang napakabihirang espiritual na bunga na naglalaman ng tao. At ang pamilya Gong, meron pa palang ganitong yaman. Pati ang matandang Gongsho at si Yun Konglong ay napataas ang kilay. Nang makita iyon, medyo nang itim ang mukha ni Yehan. Handang-handa na sana siyang magtaas muli ng alok, pero isang tinig ang narinig niya sa isip niya, kaya't pinili niyang umatras. Ang pamilya Gong ay nagdala ng daw fruit, wala nang makakalaban pa sa kanila para sa katawan ng banal na emperador. Buntong hiningang sabi ng ilan sa mga pamilya. Saglit na tiningnan ni matandang Gongsho si Yehan, at nang makita niyang wala nang balak itong magtaas ng alok, nagsalita siya, sige, sa pamilya Gong na mapupunta ang katawan ng banal na emperador. Lahat ay napabuntong hininga sa pagkadismaya. Ngunit bigla na lang, tumitig ang patriarch ng pamilya Gong kay Yehan at malamig na nagsabi, binata, pag alis mo ng lugar na ito, papatayin kita. Ngumiti si Yehan ng malamig. Matanda, sasabihin ko rin sa'yo, kapag umalis kayo rito, aagawin ko ang katawan ng banal na emperador na nakuha ninyo. Aagawin ko ang katawan ng banal na emperador mula sa pamilya Gong nyo. Sa paglabas ng mga salitang iyon mula sa bibig ni Yehan, napaigik ang puso ng lahat ng nakarinig. Magaling. Tahasan, walang pag-aalinlangan, at walang pagtatago, hayagang sinabi ni Yehan sa lahat na kukunin niya ang katawan ng banal na emperador mula sa pamilya Gong. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroroon, at halos hindi sila makapaniwala na nagawa ni Yehan na sabihin iyon. Kabanata 2754. Bagamat bahagyang nahinuha ng mga pangunahing pamilya roon na maaaring may sinaunang kapangyarihan sa likod ni Yehan, hindi nila maikakailan na nasa Zuojo sila, ang punong tanggapan ng pamilya Gong. Sa loob ng pamilya Gong, may higit na sa 10 banal na hari, 2 banal na kayamanan, 1 banal na emperador, at 3 banal na emperador na tagapamahala. Kaya sino si Yehan para maglakas loob na agawin ang katawan ng banal na emperador mula sa kanila? Bukod pa rito, hindi rin tiyak kung may iba pang nakatagong makapangyarihang puwersa ang pamilya Gong. Ang lahat ng naruroon ay napatingin kay Yehan na may pagkabigla. Pati ang matandang Gongsho at si Yun Konglong ay bahagyang nagulat. Gusto niyang agawin ang katawan ng banal na emperador mula sa pamilya Gong. Kahit napakalakas niya, isa itong kabaliwan, sabi ng isang babae habang umiling, tila nakalimutan niyang minsan na rin niyang mali ang paghusga kay Yehan. Tahimik lang ang matandang Gongsho. Kahit iniisip niyang imposibleng mangyari iyon, hindi niya magawang baliwalain ang mga salitang binitiwan ng binata matapos niyang ipakita ang kakilakilabot nitong lakas. Ha. Agawin ang katawan ng banal na emperador ng pamilya Gong. Bata, nananaginip ka lang. Kung maglakas loob kang pumunta, sisiguraduhin ng pamilya Gong na makararating ka sa ilalim ng dilaw na bukal. Tumawa ng malakas ang patriarch ng pamilya Gong, waring nakarinig ng malaking katatawanan. Ngunit malamig lang ang ngiti ni Yehan. Sige, bukas pupunta ako sa inyong pamilya Gong at kukunin ko mismo ang katawan ng banal na emperador. Kung hindi ko tutuperin ang salitang iyan, tamaan nawa ako ng kidlat. Munting halimaw. Hihintayin ka ng pamilya Gong bukas para kunin mo ang katawan ng banal na emperador, pero kahit hindi ka dumating, hindi ka na rin makakaalis ng Zuojo, sapagkat nakatakda na ang kapalaran mo. Malamig na sabi ng patriarch bago umalis kasama ang kanyang mga kasapi. Hehe, lubos niyang ginalit ang pamilya Gong. Tiyak na may magandang palabas tayong mapapanood, bulong ng isa. Kahit hindi niya sabihin ang mga salitang iyon, hindi pa rin siya patatawarin ng pamilya Gong.
Pinutol niya ang braso ni Gong Wujing, pinatay ang banal na hari ng pamilya Gong, at muntik pang mapatay si Gong Yeking, imposibleng palampasin iyon ng pamilya Gong. Pero kaya ba talaga niyang agawin ang katawan ng banal na emperador? May tatlong banal na emperador na nakaupo sa pamilya Gong, at kahit may kasama siyang malakas na banal na emperador, hindi pa rin iyon sapat upang makuha ang katawan mula sa kanila. Hehe, wala naman iyong kinalaman sa atin. Manunood na lang tayo. Isa pa, winasak na rin ng batang iyon ang dangal ng lahat ng maharlikang pamilya ng Zuojo. Mas mabuting mamatay na lang siya sa kamay ng pamilya Gong. Bagamat iniisip ng mga pamilya ng Zuojo na may makapangyarihang sumusuporta kay Yehan, nananatiling totoo na ang Zuojo ay teritoryo ng pamilya Gong. Imposibleng maaga ng sino man ang katawan ng banal na emperador mula sa kanilang kamay. Ngunit hindi iyon iniintindi ni Yehan. Nang sabihin niyang aagawin niya ang katawan ng banal na emperador, gagawin niya ito. Sa una, gusto sana niyang makuha ito sa sarili niyang lakas, ngunit sinabi ni Suzuko na isuko muna niya ito, at pagkatapos ay agawin na lang mula sa pamilya Gong. Tutal, kahit pa umalis siya, hindi siya palalabasin ng pamilya Gong. Kaya't mas mabuting siya na mismo ang maging hayagang magnanakaw at kunin ang katawan ng banal na emperador. Hehe, batang kaibigan, ang kapangyarihan mo sa labanan ay kamangha-mangha at bihira sa daigdig. Nabuhay na ako ng 1,000 taon, ngunit wala pa akong nakitang katulad mo, maliban na lamang sa ilang pambihirang henyo. Kapag kumalat ang balitang ito, yayanig ang buong gitnang banal na kaharian. Habang unti-unting nagsisiuwian ang mga pamilya, lumapit si matandang Gongsho kay Yehan na may ngiti. Kasama niya sina Yun Konglong, Yun Mocking, Yun Linger, at Gongsho Wuking. Ngumiti si Yehan at sinabing malamig, matanda, sobra kang pumupuri. Ang gitnang banal na kaharian ay pa ng mga henyo, may sinaunang mga sekta at maharlikang pamilya. Maliit lamang ang kakayahan ko. Napakababang loob mo naman, tugon ng matandang Gongsho. Ngunit, bagaman napakalakas mo, magiging napakadelikado pa rin ang pag-agaw sa katawan ng banal na emperador. May 2 banal na emperador ng Tibet at 1 banal na emperador ng Dao sa pamilya Gong. Kahit kami ay hindi sila kayang talunin. Kapag umalis ka rito, tiyak na aatake sila sa iyo. Hayaan mong ang pamilya naming Gongsho ang lihim na maghatid sa iyo palabas ng Zuojo. Hindi na kailangan. Kumaway si Yehan. Salamat sa kabutihan mo, matanda, pero mananatili ako sa aking salita. Kapag sinabi kong aagawin ko ang katawan ng banal na emperador, gagawin ko ito. Hehe, sinusuportahan kita. Sabay tawa ni Yun Linger habang sumisilip mula sa likod ni Yun Konglong. Ngumiti si Yun Konglong at nagsabi, batang kaibigan, kahanga-hanga ka talaga. Kung sakaling mapadpad ka sa Shenzhou, malugod kang tatanggapin ng pamilya yon. Tumango si Yehan at umalis kasama sina Yeching at Yecheni mula sa lugar ng Gongshu. Tuluyang hindi niya tiningnan si Gongshu Wuking. Mayabang at walang utang na loob. Tinulungan ko na nga, hindi pa marunong tumanggap, inis na sabi ni Gongshu Wuking. Alam ng lahat na tapat ang kagustuhan ng matandang Gongsho na tulungan si Yehan, pero tinanggihan ito ng binata, at ang mas masakit pa, ni minsan ay hindi siya tiningnan ni Yehan. Para sa pinakamagandang babae sa Zuojo, isang malaking insulto iyon. Hayaan mo na, buti nga at hindi tayo niya inaway. Ang lakas ng batang iyon ay maaaring may kumpara sa unang emperador ng lahi ng mga Diyos. Brother Long, kaya mo bang tukuyin kung anong uri ng landas ang tinatahak niya? Tanong ng matandang Gongshu. Umiling si Yun Konglong. Hindi ko alam. Pero bukod sa unang emperador ng gitnang Diyos na teritoryo, wala na sigurong sino man ang maaaring tumayo sa tabi niya. Sa narinig na papuri mula sa 2 matanda, nanlamig ang mukha ni Gongshu Wuking. Ang unang emperador, siya ang nilalang na tinitingala ng lahat ng kabataang mandirigma sa buong gitnang Diyos na teritoryo. Pagkaalis ni Yehan mula sa tahanan ng Gongshu, bumalik sila sa pansamantalang tinutuluyang restoran sa lungsod ng Kangming. Ngunit sa paglalakad nila, malinaw na naramdaman ni Yehan na maraming matang nakamasid sa kanila mula sa dilim, mga tao ng pamilya Gong, at marahil pati ng ibang pamilya. Nag-aalala kayong tatakas ako. Malamig ng ngiti ni Yehan. Hanggat hindi ko nakukuha ang katawan ng banal na emperador, imposibleng umalis ako ng Zuojo. Kabanata 2755. Gayunpaman, sa pagtatapos ng handaan sa kaarawan, ang nangyari sa angka ng Gong ay mabilis na kumalat sa bawat sulok ng Zuojo. Lahat ng nakakaalam ng nangyari sa angka ng Gong ay labis na nabigla. Sa antas ng 9th Revelation Supreme, natalo niya ang isang half-saint gamit ang isang daliri, at pinaslang ang isang Saint King sa isang suntok. Ang pangalan ni Hanye ay ganap ng sumikat sa Zuojo. Ngunit habang maingay sa Zuojo, kinabukasan ay nasa daan na si Yehan patungo sa angka ng Gong.
Ang lalaking ito ay may napakalakas na kakayahan sa labanan, at sa antas ng Nine Tribulation Supreme, kaya niyang talunin ang isang half-saint gamit ang isang daliri at pumatay ng Saint King sa isang suntok. Ilang beses na ba tayong nakarinig ng ganitong klaseng nilalang sa mundo? Sa angka ng Gong, ang matandang si Gongsho ay may tinging puno ng paghanga. Nabuhay siya ng 1,000 taon, ngunit ito ang unang beses niyang nakakita ng ganitong klaseng kakaibang henyo tulad ni Yehan. Ayon sa sabi-sabi, ang unang emperador ng God Realm ay umabot sa antas ng God King at kinilala bilang pinakamalakas na mandirigma ng kabataan sa Magic Continent. Ngunit gaano nga bakat hindi ang unang emperador? Walang nakakaalam. Ngunit ang kakilakilabot na lakas ni Yehan ay totoo nilang nasaksihan. Kahit si Gongsho ay hindi mapakali sa labis na pagkagulat. Gamit ang Nine Tribulation Supreme para talunin ang half-saint at pumatay ng Saint King, hindi lang ikaw ang unang nakakita nito, Brother Rong. Pati mga sinaunang halimaw na nabuhay ng libu-libong taon ay marahil hindi pa rin ito nakita. Ang ganitong klaseng labanan ay lampas sa imahinasyon. Kumikinang ang mga mata ni Yun Konglong sa paghanga. Bukod pa rito, ginawa niya ito gamit lamang ang kanyang katawan, ibig sabihin ay nakapaglinang siya ng isang uri ng martial arts para sa katawan na taliwas sa mga batas ng langit. Pero sa lahat ng martial arts ng katawan sa mundo, ano bang uri ng teknik ang makapagpapalakas ng isang tao hanggang sa ganitong antas? Oo, tunay na mahirap arokin. Sabi ng matandang si Gongshu. Ang batang ito ay nasa Suaojo pa lamang, ngunit kapag napunta siya sa Shenzhou, Zhongzhou, Shanzhou, ng Tian Secret Realm, o Tianhuang Secret Realm, magiging parang dragon siyang pinalaya sa mundo, tatalon mula sa kagipitan at angat hanggang sa siyam na langit. Walang sino mang hindi makakakilala sa pangalang Hanye. Ito ay isang tunay na dragon. Pero hindi ko alam kung sino ang nagturo sa kanya. Gayunman, ngayong lumitaw na ang lungsod ng kapalaran, maraming mga kapangyarihan, lahi, sinaunang sekta, at pamilya ang tila pinagpalan ng swerte. Ang lakas ng kanilang mga disipulo ay lalo pang tumitindi. Bukod pa rito, may ilan sa Xinhuo Academy sa Shenzhou na umabot na sa antas na kaya nang umatake sa antas ng Holy King. Wika ni Yun Konglong habang umiling. Kahit nakikita niyang pambihira si Yehan, hindi niya pa rin lubos na makilala ang tunay na dragon na ito. Ngunit dahil sa paglitaw ng lungsod ng kapalaran at ang pag-agos ng kapalaran sa buong Central God Territory, ang mga makapangyarihang henyo sa iba't ibang sekta ay lalo pang lumalakas at umabot sa antas na kaya ng hamanin ang Holy King. Hindi magtatagal, magkakaroon ng higit pang kagaya ni Yehan sa Central God Territory, bukod sa unang emperador, mga kabataang God King na nilalang. Sa panahong iyon, kapag lahat ng henyo ay maglalaban para sa karangalan at libu-libong daan ang magsusukatan ng kapangyarihan, magiging parang araw at buwan silang magliliwanag sa buong mundo. Sa likod ng dalawang matatanda, sina Yun Mocking at Gongshu Wuking ay may iba't ibang ningning sa kanilang mga mata. Ang mga mata ni Yun Mocking ay puno ng labanan sa simula, ngunit kalaunan ay kumalma rin, karapat-dapat nga na maging kalaban ang kabataang iyon. Totoo ngang may mga nilalang sa kontinente ng mga Diyos at demonyo na hindi basta-basta. Samantalang si Gongshu Wuking naman ay tila may bahid ng pagsisisi. Kung nasunggaban niya lamang ang pagkakataon at nakasama ang lalaking iyon mula sa simula. Ngunit sa kabilang banda, gusto rin niyang makita si Yehan na bumagsak mula sa tuktok upang patunayan na tama ang kanyang paghusga. Agawin ang katawan ng Holy Emperor mula sa angka ng Gong. Tingnan natin kung paano mo haharapin ito. Hindi mo nga siguro magagawa iyon, baka nga ngayon iniisip mo na kung paano tatakas mula sa Suaojo. Sa huli, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa labi ni Gongshu Wuking. Ngunit sa sandaling iyon, isang alagad ng angkan ng Gong ang lumapit at nagsabi sa matanda, "Ginoo, umalis na sila sa Kangming City at papunta na sila sa direksyon ng angkan ng Gong." Pagkarinig nito, ang ngiting mapanlit sa mukha ni Gongshu Wuking ay biglang nanigas. Baliw, tunay na baliw sila. Talaga bang naglakas loob silang pumunta? Sumikat sa isang araw, natalo ang half-saint sa isang daliri, pinaslang ang Saint King sa isang suntok, at pinasuko ang lahat ng henyo sa Suaojo sa pamamagitan lamang ng kanyang kapangyarihan, saan nagmula ang ganitong klaseng halimaw na si Hanye. Hindi mahalaga kung saan siya nanggaling, ang pangalan ni Hanye ay tiyak na sisikat sa Suaojo at sa mga kalapit na estado. Ang ganitong tao ay tunay na nakakagulat. Narinig ko na sinabi pa raw ni Hanye na aagawin niya ang katawan ng Holy Emperor na nakuha ng angkan ng Gong. At ngayon, papunta na raw siya roon. Hindi man natin nasaksihan ang labanan sa angkan ng Gongshu, ngunit ang mangyayaring ito ay hindi natin dapat palampasin. Oo, tama. Kahit hindi siya magtagumpay, siguradong kamangha-mangha ang tagpong ito. Siguradong binabantayan na ito ng lahat ng pamilya sa Suaojo. Tara, pumunta rin tayo sa angkan ng Gong. Ang mga ganitong pag-uusap ay maririnig sa maraming sulok ng Suaojo.
Habang papunta si Yehan sa angkan ng Gong, napakaraming cultivador sa Zuojo ang nagmamadaling pumunta roon. Kahit hindi sila naniniwalang magtatagumpay si Yehan, isang henyo na kayang pumatay ng Saint King sa isang suntok ay karapat-dapat pa ring masilayan. Halos lahat ng mararangal na pamilya sa Zuojo ay may mga especially iyan na nakapalibot sa angkan ng Gong upang agad na iulat ang mga kaganapan. Ilang tao na ba ang naglakas loob na umatake sa angkan ng Gong at agawin ang katawan ng Holy Emperor? Ngayon, wala ka ng proteksyon ng angkan ng Gongshu, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Maraming kabataang talento sa Zuojo ang napuno ng galit. Sa ngayon, usap-usapan na si Yehan ay tinapakan ang dangal ng lahat ng kabataan sa Zuojo. Dahil dito, hangad nilang mamatay siya sa kamay ng angkan ng Gong. Well, mas masigla nga rito kaysa sa Kangming City. Sa sandaling ito, dinala na ni Yehan sina Ye Qing at Ye Chenny sa himpapawid sa ibabaw ng Royal City, ang pangunahing kampo ng angkan ng Gong. Bawal lumipad sa himpapawid ng Royal City, at kahit isang Holy Emperor ay kailangang sumunod sa batas na ito. Ang balitang pupunta ka sa angkan ng Gong upang agawin ang katawan ng Holy Emperor ay siguradong kumalat na sa buong Zuojo. Kaya syempre, magiging napakasigla rito ngayon, sabi ni Ye Qing na may banayad ng ngiti. Hoy! Sino sila? Naglalakad sila sa himpapawid ng Royal City, hindi ba nila alam na galit ang aabutin nila sa angkan ng Gong? Hindi, siya iyon? Si Han Ye. Nandito na sila. Kabanata 2756. Biglang-bigla, nang lumitaw sina Yehan sa himpapawid sa ibabaw ng Royal City, napansin agad sila ng napakaraming mga cultivador na nagtipon doon, at sa isang iglap ay kumalat ang nag-aalab na enerhiya sa buong lungsod. 30 tao lang, pero naglakas loob na pumunta rito para agawin ang katawan ng Holy Emperor mula sa angkan ng Gong, masyado silang matapang. Ang angkan ng Gong ay hindi basta-basta. May 3 Great Emperor na nakaupo sa kanilang tanggapan, at napakalakas ng kanilang kapangyarihan. Ano bang kakayahan mayroon ng mga iyon para mapayuko ang angkan ng Gong? Narinig ko na si Han Ye raw ay may suporta mula sa isang sinaunang pamilya o makalumang ortodoksong sekta. Pero kahit ganoon pa man, hindi basta yuyuko ang angkan ng Gong. Ang balak nilang agawin ang katawan ng Holy Emperor ng pamilya Gong ay sobrang kasakiman. Hindi alam kung paano mabubuhay o mamamatay, pero may lakas ng loob silang pumunta rito. Sa sandaling ito, sa loob ng pangunahing bulwagan ng pamilya Gong, madilim ang mukha ng patriarka ng pamilya. Maraming eksperto ng angkan ng Gong ang naroon na, nagtipon sa loob ng bulwagang iyon. Angkan ng Gong, lumabas kayo at mamatay. Bigla, isang nakakatakot na tinig, parang kulog na gumugulong sa kalangitan, ang umalingaw-ngaw sa buong Royal City. Angkan ng Gong, lumabas kayo at mamatay. Ang nakakatakot na tinig na iyon, gaya ng kulog mula sa langit, ay kumalat sa buong kalangitan sa ibabaw ng Royal City sa isang iglap, at lahat ng nakarinig ay nanginig ang puso. Ang kabataang nagsabi noon ay agad na pinagtuunan ng lahat ng mga mata. Sa sandaling iyon, siya ang sentro ng pansin ng lahat, tila isang Diyos sa itaas ng langit, tumatanggap ng pagsamba ng lahat ng nilalang. At ang buong angkan ng Gong ay napuno ng galit dahil sa mga salitang iyon. Ang nakakatakot na enerhiya ng pagpatay ay nagmistulang isang tunay na puwersang bomb-alot sa buong Royal City, kaya ang lahat ng mga nakaririnig ay nangangatog sa takot. Kapag nagalit ang angkan ng Gong, mararamdaman ng bawat pamilya sa buong Zuojo ang kanilang presensya, lalo na sila. Galit na galit ang angkan ng Gong, lubos na galit. Nanginig ang puso ng lahat. Sa sandaling ito, ang nakakagimbal na enerhiya ng pagpatay na bumabalot sa buong lungsod ay tila naglalaman ng puwersa ng buong pamilya Gong. Sa isang iglap lamang, kaya nitong wasakin ang buong Royal City. Ngayon, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Maraming kabataang talento mula sa Zuojo na tahimik na pumunta roon upang manood ang naging seryoso ang mga mukha. Nagtitipon sila at nakatingin sa kabataang nasa langit, ang sentro ng lahat ng pansin. Walang hiyang bata. Hindi ka pumunta sa langit, pero naglakad ka papunta sa impyerno. Ngayon, dudurugin ng pamilya Gong ang iyong katawan hanggang maging abo. Biglang sumambulat ang galit na tinig mula sa malawak na vilya ng pamilya Gong. Gaya ng kulog, nagbago ang langit at lupa. Ang mga banal na emperador ay galit na galit. Ang mga batas at daw na kanilang pinamamahalaan ay tila naging isa sa mundong ito. Sa isang iglap ng kanilang puot, mabilis na nabuo ang isang nakakatakot na itim na ulap sa ibabaw ng Royal City, at bigla nitong nilamon ang liwanag, kaya tila gabi ang buong lungsod. Lahat ay napatingala sa eksenang iyon na may pagkabigla. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng labanan at puot ay bumalot sa hangin, parang dalawang makapangyarihang pamilya ang maglalaban, at ang paligid ay puno ng matinding takot. Parang mga manok at aso lang.
Isang malamig na tinig ang kumalat mula sa ilalim ng itim na ulap, tila ba ang ganitong uri ng labanan ng pamilya Gang ay wala lang sa kanyang paningin. Walang hiyang bata, malapit ka ng mamatay, at nagsasalita ka pa rin ng malaki. Biglang nakita ng lahat ang mga nakakatakot na figure na lumitaw sa himpapawid sa ibabaw ng malawak na vilya ng pamilya Gang, lahat ay nakatayo sa kawalan. Ang kanilang presensya ay tila nagdala ng bagyong singlakas ng ikalabindalawang antas, at ang buong kalangitan ay nanginginig. Ang kapangyarihan ng mga Diyos ay umalangaw sa langit, pinipigil ang buong Royal City. Sa sandaling iyon, lahat ng tao ay nanginginig sa ilalim ng puwersang iyon. Ang ilang mga cultivador na mababa ang antas ay sobrang takot na napaupo na lamang sa lupa, at nakatitig sa mga makapangyarihang nilalang na lumitaw mula sa itaas ng pamilya Gang. 30 Holy Emperor, 12 Holy King, daan-daang half-saint, at halos 10,000 immortal monk. May ilang mga cultivador na napabulong habang nakatingala sa langit, at ang takot sa kanilang mga mata ay hindi maalis. Halos lahat ng pinakamalalakas na puwersa ng pamilya Gang ay naipon na roon. Wala ni isa mang cultivador sa ibaba ng antas ng Immortal Realm ang pinayagang sumali. Hindi na nga nakapagtataka, ang lakas ng pamilya Gang ay katumbas lamang ng angkan ng Gangsho. Wala nang iba pa sa Suaojo ang maaaring lumaban sa kanila. Maraming kabataang talento sa Suaojo ang naging seryoso ang tingin. Ang kani-kanilang mga pamilya ay matagal nang nasa sapawan ng pamilya Gang, dahil ang puwersa ng pamilya Gang ay tunay na hindi matutumbasan ng ibang mararangal na pamilya. Sa langit sa ibabaw ng Gongja Mountain Villa, ang mga itim na anino ng mga mandirigma ay yumanig sa buong mundo. Kabanata 2757. Ang mga titig na tila mga kabayong sinasanay ay puno ng matinding pagnanais pumatay, nakatuon kay Yehan at sa kanyang mga kasamahan na nasa kalangitan ilang milya ang layo. Sa harap ng ganitong napakalakas na puwersa, sina Yehan at ang dalawa niyang kasama ay tila mga langgam lamang, na maaaring burahin sa isang iglap. Napakalakas ng kapangyarihan ng pamilya Gang. Si Hanye ay naghahanap lang ng kamatayan sa pagpunta rito. Patay sila, siguradong patay. Hindi naman siguro. Kahit napakalakas ng pamilya Gang, may mga chismis na may mga sinaunang marangal na pamilya at sinaunang ortodokso na sumusuporta kay Hanye. Maaring hindi rin basta-basta siyang patayin ng pamilya Gang. Kapag pinatay nila ang isang halimaw na tulad ni Hanye, tiyak magagalit ang mga sinaunang pamilya at ortodokso, at kahit sandaang pamilya Gang ay hindi makakayanan ang galit na iyon. Tama, pero inalipusta ni Hanye ang pamilya Gang at nagbanta pang kukunin ang bangkay ng banal na emperador ng pamilya Gang. Kapag hindi kumilos ang pamilya Gang, babagsak ang kanilang reputasyon sa Suaojo. Baka pati mga batang 7 o 8 taong gulang ay pagtawanan sila, dahil napahiya sila sa isang binatang nasa 20 lang ang edad. Tama. Kung ako ang pamilya Gang, papatayin ko na lang si Hanye at magtatago. Napakalawak ng kontinente ng Diyos at demonyo, basta magtago sila, wala ring magagawa ang mga sinaunang pamilya at ortodokso. Bukod pa roon, walang matibay na ebidensya na may mga sinaunang pamilya o ortodokso nga sa likod ni Hanye, haka-haka lang iyon. Tama ka. Sa tingin ko, hindi nagpapatawa ang pamilya Gang sa pagpapakita ng ganitong kalakas na puwersa. Isa pa, pinatay ni Hanye ang banal na hari ng pamilya Gang, pinutol ang isang braso ni Gang Wujing, at muntik nang patayin si Gang Yeking. Sa ganitong kalaking galit, hindi nila ito palalampasan. Ang mga tinig mula sa langit at lupa ay nagpalitan, at ang kasalukuyang sitwasyon ay napakadelikado para kina Yehan. Gayunman, sa harap ng ganitong malakas na puwersa, si Yehan at ang kanyang mga kasama ay hindi man lang kumurap. Batang walang modo, anong karapatan mong kuhanin ang bangkay ng banal na emperador ng aming pamilya Gang? Malamig na sinabi ng patriarka ng pamilya Gang habang nakatingin kay Yehan na para bang isang langgam, lumuhod ka at humingi ng tawad, sirain mo ang iyong kultibasyon, at patatawarin ka ng pamilya Gang. Hehe, pululuhurin mo ako. Sa loob ng 1,000 taon, walang karapatang makipagpaligsahan sa akin ang pamilya Gang. Malamig na ngisi ni Yehan, nakatingin sa ulo ng pamilya Gang, at nagsabing, bukod pa riyan, sa ganitong kakayahan, may lakas pa kayong lumabas at magpakitang gilas. Nakakainsulto. Pagkarinig sa mga salitang iyon, napangiwi ang mga monghe sa kabisera. Anak ng 3 dakilang banal na emperador, 12 banal na hari, daan-daang kalahating banal, halos walang kamatayan. Bastos na bata, kapag nahuli kita, babalatan kita ng buhay, huhugutin ang iyong litid, at susunugin ang iyong kaluluwa sa apoy ng langit at lupa sa loob ng 1,000 taon. Itigil na ang Saturday. Ipakita nyo na lahat ng inihanda ng pamilya Gang, gusto kong makita kung gaano nyo ako kayang harapin. Malamig ng ngiti ni Yehan, nararamdaman niya na may mas malakas pang puwersa sa loob ng bilya ng pamilya Gang na hindi pa lumalabas.
Naging seryoso ang patriarka ng pamilya Gong, batang iyan, gusto mong maramdaman kung ano ang kawalang pag-asa. Sige, pagbibigyan kita. Kapatid Chi, maaari ka nang lumabas. Pagkasabi noon, mula sa vilya ng pamilya Gong ay muling lumitaw ang mga nakakatakot na figure sa langit, na nagpagimbal sa buong mundo. Iyon ay, si Chi Yuan, ang ulo ng pamilya Chi. At ang tatlong dakilang emperador ng pamilya Chi, siyam na banal na hari, at daan-daang kalahating banal ay narito rin. Tapos na sila. Sina Hanye ay tapos na. Walang sino mang makapagliligtas sa kanila sa mundong ito. Pagkakita sa ganitong kakilakilabot na hukbo, nanlumo ang lahat. Ang pamilya Chi. Pati pamilya Chi ay nakisama na. Dinala pa nila halos lahat ng pinakamalakas nilang mandirigma. Wala na silang pag-asa. Kahit isang banal na emperador ay hindi nila kaya, paano pa kaya ang ganito core aming kalaban? Walang sino man sa paligid ang makapaniwala. Hindi nila inasahan na makikipagsanib puwersa ang pamilya Chi sa pamilya Gong. Ang alyansa ng dalawang dakilang pamilya, sino ang makapipigil sa Zuozhou? Chi Xiaofeng, ang pamilya mo at ang pamilya Gong ay nagsanib para labanan sina Hanye. Sa sandaling iyon, sa isang bahagi ng Royal City, maraming batang talento ng Zuozhou ang nakatingin kay Chi Xiaofeng, na hindi man lang gumalaw sa harap ng hamon ni Ye Han. Nagkislapan ng mga mata ng mga batang talento. Ang pamilya Chi at ang pamilya Gong ay magkaaway noon, ngunit ngayon ay nagkaisa. Napakamasamang balita nito para sa Zuozhou. Hindi man nila alam kung paano nagsanib ang dalawang pamilya, ngunit kapag tuluyang nagkaisa ang mga ito, magiging malaking banta ito sa lahat ng pamilya. Ngumisi si Chi Xiaofeng at nagsabing, ayon sa mga balita, may malaking pinagmulan si Hanye, at dahil sa kanya nawala ng dangal ang mga pamilya ng Zuozhou. Kaya't voluntaryong tumulong ang pamilya Chi sa pamilya Gong. Sino bang maniniwala? Walang benepisyong makukuha, hindi mangangahas ang pamilya Chi na suwayin ang mga sinaunang pamilya at ortodokso. Kaya pala, pamilya Chi. Sa tuktok ng langit, ngumisi si Ye Han, ang pagsasanib ng dalawang dakilang pamilya ay isang malakas na puwersa nga. Ngayon, sulit ng pagmasdan. Kabanata 2758. Pagkarinig sa mga salita ni Ye Han, namangha ang mga tagapagsanay sa Wangcheng sa sobrang kay-abangan ni Ye Han. Ang pagsasanib ng dalawang dakilang pamilya ay, isang bagay lang na sulit panoorin. Ano raw? Maging ang pinagsamang lakas ng lahat ng pamilya sa Zuozhou ay hindi pa rin karapat-dapat sa atensyon mo. Hey! Kahit napakatalino ni Hanye at nakagugulat sa mundo, hindi pa rin niya alam kung paano pahalagahan ang sariling buhay. Napasigaw sa isip ang maraming tagapagsanay, tila nang hihinayang na isang walang kapantay na henyo ay malapit ng bumagsak. Natapos na ang kay-abangan mo ngayon. Kahit na may kakayahan kang tumayo sa tabi ng mga Diyos tulad ng unang emperador, dahil hindi mo alam pigilan ang iyong talas, haantong ka rin sa pagkawasak at magiging alabok ng lupa. Sa ibabaw ng tore na may taas na 1,000 metro sa Wangcheng, nakangisi si Gong Shu Wuking habang katabi niya si Yun Making. Dumating din silang dalawa sa Wangcheng. Si Gong Shu Wuking ay labis na nasiyahan, kahit nagkamali siya ng paghusga kay Ye Han, ano naman. Kahit minamaliit niya ito, siya pa rin ang buhay, at pagkatapos ng araw na ito, sino pa ang makakaalala kay Ye Han? Tahimik lamang si Yun Making. Ngayon habang pinagmamasdan niya si Ye Han, hindi na niya ito hinuhusgahan sa parehong paraan tulad noon. Ang isang taong may pambihirang kakayahan, maaari bang hanggal? Batang walang modo, sinasabing may sinaunang pamilya at sinaunang ortodokso sa likod mo. Hindi na nakakagulat, kahit ako'y nakipagsanib sa pamilya Chi. Ngayon na nagkaisa na ang aming dalawang dakilang pamilya, ano pa ang magagawa mo? Malamig na sabi ng patriarka ng pamilya Gong, habang ang walang katapusang presyon ng banal na emperador ay kumalat sa buong mundo, dahilan upang manginig ang mismong mga batas ng kalikasan. Sa sandaling iyon, may 6 na banal na emperador, 21 banal na hari, at halos 1,200 banal sa hanay ng pamilya Gong. Tunay nga, upang labanan si Ye Han, o dahil hindi nila maunawaan kung gaano kalakas ang puwersang nasa likod niya, napilitan ng pamilya Gong na isama ang pamilya Chi kapalit ng napakalaking halaga. Dahil kay Ye Han na kayang guluhin ang buong mundo, hindi nila hahayaang makalabas pa ito ng Zuozhou ng buhay. Hehe, matandang iyon, ang pagsama mo sa pamilya Chi ay patunay lang na natatakot ka sa akin, Hanye. Pero dalawang malaking pamilya lang kayo, hindi na dapat pansinin. Malamig na ngisi ni Ye Han, nakalmado pa rin ang tinig. Sobrang kay-abangan. Saan kumukuha ng kumpiyansa si Hanye? Dalawang dakilang pamilya na ang kalaban niya, pero ganyan pa rin siya magsalita. Tunay ngang arrogant siya. Karapat-dapat tawaging baliw. Pero isipin mo, sa gitna ng ganitong presyon mula sa dalawang malaking pamilya, kalmado pa rin siya.
Sa katangiang iyan pa lang, si Han Ye ay higit sa lahat ng henyo sa Zuojo. Kapatid Gonghe, bakit pa tayo magsasayang ng salita sa batang iyan? Hulihin na lang natin siya at doon tayo mag-usap. Sa sandaling iyon, tumayo si Chi Yuan, ang patriarka ng pamilya Qi, at humakbang pasulong upang tumabi sa patriarka ng pamilya Gong, may mabagsik na ekspresyon sa mukha. Pagkarinig nito, malamig na ngumisi ang patriarka ng pamilya Gong, batang iyan, alam kong may dalawang banal na emperador sa likod mo, pero ano ngayon? Ngayon, may apat na banal na emperador dito, at kahit may dalawa kang tagapagtanggol, hindi ka pa rin makaliligtas sa kamatayan. Matanda, akala ko noon na ang pamilya Gong ay isa sa pinakadakilang pamilya sa Zuojo, at ang pinuno nito ay isang taong dapat igalang. Pero ngayon, nakikita ko na napakakitid ng iyong pag-iisip. Sa pagpunta ko rito upang kunin ang katawan ng banal na emperador, sa tingin mo ba ay umaasa lang ako sa dalawang banal na emperador? Pagkarinig nito, bahagyang natigilan ang malamig na titig ng patriarka ng pamilya Gong. Ngunit ano ngayon? Upang matiyak na walang lakas na tutulong kay Yehan, tinipon niya pati ang pamilya Qi. Sa anim na banal na emperador, hindi niya pinaniniwalaan na may mas malakas pa kaysa sa kanila. Nagkislapan ang mga mata ng mga tao sa Royal City, nakatitig kay Yehan. Ang binatang iyon ay hindi natatakot kahit sa dalawang pinagsamang dakilang pamilya, may tinatago ba siyang lakas na hindi pa ipinapakita? Puro yabang. Malamig na ngisi ni Gong Shuwoking. Lumabas kayo. Bigla, ang boses na parang nanggaling pa sa dulo ng mundo ay umalangaw-ngaw. Kalmado ang mga mata ni Yehan. Pagkatapos ng kanyang tinig, ang likuran ng kalangitan ay kumislot, tila may sinaunang halimaw na lalabas mula roon. Ang nakakatindig balahibong aura ay nagpatigil sa mga mandirigma ng pamilya Gong at Qi. Maya-maya, anim na makapangyarihang nilalang ang lumabas mula sa likod ng kawalan. Parang mula sila sa banal na lupain, tumawid ng maraming dimensyon, at dumating dito. Ang anim na ito ay may dalang sinaunang mga espada sa likod, walang ekspresyon sa mukha, at hindi man lang kumurap, subalit ang mga nakatingin sa kanila ay napamaang, parang humarap sa mga nilalang na hindi kayang labanan ng sinuman. Mga banal na emperador. Ang anim na ito ay pawang mga banal na emperador din. Oo. At dalawa sa kanila ay hindi bababa sa lakas ng mga patriarka ng pamilya Gong at pamilya Qi. Ang apat pang natitira ay hindi rin basta-basta karaniwang banal na emperador. Ang mga matatandang naglalakbay na cultivador ay nanginig habang nakatitig sa anim na nilalang na may dalang sinaunang espada. Maging ang pamilya Gong at Qi ay nabigla. Imposible. Kahit mula siya sa sinaunang pamilya o ortodokso, hindi maaaring ganoon karami ang mga tagapagtanggol niya. Nanginginig na sabi ni Gong Shuwoking, puno ng sindek ang mukha. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay tila natigilan, walang gumalaw, walang nagsalita. Narito na ngayon ang 12 makapangyarihang banal na emperador. Pamilya Gong, anong gagawin mo ngayon? Sa kalangitan, marahang naglakad si Yehan, at tinitigan ng matalim ang patriarka ng pamilya Gong at ang patriarka ng pamilya Qi. Sa sandaling iyon, parehong nanlumo ang mga mukha ng dalawang patriarka. Ang anim na emperador sa likod ni Yehan ay hindi mas mahina kaysa sa kanila, marahil mas malakas pa. Ang pamilya Gong ay nakatayo sa Zuojo sa loob ng 1,000 taon, hindi ko akalaing darating ang araw na kami aapihin. Bigla, isang malungkot na buntong hininga ang umalangaw-ngaw sa buong mundo, na nagpanginag sa kaluluwa ng bawat nakarinig. Kabanata 2759. Sino iyon? Nakatiis ka rin sa wakas. May ngiti sa labi ni Yehan. Batang ito, sirain mo ang sarili mong kultibasyon at maglingkod bilang alipin sa aking angkan sa loob ng 1,000 taon. Papayagan kong mabuhay at makaalis sa Zuojo ang lahat ng mga nasa likuran mo. Batang ito, sirain mo ang sarili mong kultibasyon at maglingkod bilang alipin sa aking angkan sa loob ng 1,000 taon. Papayagan kong mabuhay at makaalis sa Zuojo ang lahat ng mga nasa likuran mo. Ang mabagal na buntong hiningang iyon ay umalangaw-ngaw sa langit at lupa, at kumalat sa buong lungsod. Ang tinig ay tila nagmumula sa walang katapusang kalawakan, taglay ang nakagigimbal na presensya na parang yayanigan ang mundo. Kahit hindi pa lumilitaw ang taong iyon, ang kapangyarihan ng tinig ay ganap ng sumanib sa batas ng kalangitan at kalupaan, kaya't maraming taga-kultiba ang nakaramdam na parang saysabog ang kanilang kaluluwa sa tindi ng lakas. Ang walang hanggang puwersa ay yumalulong sa buong mundo, at ang kapangyarihan ng Dao ay higit na nakakatakot kaysa sa mismong mga batas ng langit at lupa, sinupil nito ang buong daigdig. Sa sandaling iyon, muling nagimbal ang lahat. Ang taglay na kapangyarihan ng pinagmumula ng tinig ay tiyak na higit sa lahat ng mga banal na emperador sa mundong ito. Sobrang nakakatakot. Bakit parang may ganoong nakagigimbal na mandirigma pa ang Angkang Gong?
Nanginginig ang lahat ng tao sa lungsod. Ngunit ang ilan sa mga matatagal ng malalakas ay tila may naisip, at biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Posible bang, ito ang ninuno ng Angkang Gang, ang mismong nagtatag ng pamilyang iyon? Hindi pa pala siya tuluyang namatay. Suhua. Para lang iyon sa panlabas na mundo. Ang mga taong nasa ganoong antas ay hindi basta-bastang namamatay. Paanong basta na lang siya mamamatay? Malinaw na ito ang ninuno ng pamilyang Gang. Libong taon na ang nakalipas, isa na siyang banal na emperador noon pa man. Pagkaraan ng libong taon, gaano na kaya siya katindi ngayon? Sa pag-iisip ng ganito, ang maraming malalakas na taga-kultiba ay nagulat ng labis, at halos sabay-sabay nilang itinoon ang tingin sa direksyon ng bilya ng pamilyang Gang. Pagbati sa patriarka. Sa oras na iyon, lahat ng makapangyarihang miyembro ng pamilyang Gang, kabilang ang kasalukuyang patriarka, ay lumuhad sa direksyon ng kanilang bilya, puno ng taos-pusong paggalang. Maging si Qi Yuan, ang patriarka ng pamilyang Qi, at ang mga mandirigma ng Qi ay nagpakita rin ng paggalang sa kanilang mga mukha. Bakit nga ba nakakalamang ang pamilyang Gang sa lahat ng iba pang pamilya sa Zhuozhou? Dahil sa ninuno nilang ito, ang kanyang presensya pa lang ay sapat na upang manatili sa ilalim ng anino ng pamilyang Gang ang lahat ng iba. Sa 12 dakilang pamilya ng Zhuozhou, tanging ang pamilyang Gangshu lang ang may ninunong maaaring tumapat sa ninuno ng pamilyang Gang. Kahit ang patriarka ng Gang ay nagising na. Wala nang makapagliligtas sa kanya ngayon. Kahit may 6 na banal na emperador sa kanyang panig, hindi na siya mailigtas. Dahan-daang nawala ang takot sa mukha ni Gangshu Wuking, at muling lumitaw ang kanyang ngiti. Kahit may 6 na makapangyarihang banal na emperador sa tabi ni Yehan, ano ngayon? Ang ninuno ng pamilyang Gang ay isa ng banal na emperador 1,000 taon na ang nakalipas. Pagkaraan ng 1,000 taon, sino ang makapagsasabi kung gaano na siya kalakas ngayon? Hindi ako sigurado riyan, mariing sabi ni Yun Mocking habang nakapikit ang labi. Hindi niya ito binigkas ng malakas, ngunit ang kutob niya ay nagsasabing ang binatang iyon na nakatindig sa kalangitan, na hindi natitinag kahit bumagsak ang langit, ay hindi basta-basta matatalo. Sa kalangitan, tumingin si Yehan sa direksyon ng pamilyang Gang na may ngising malamig. Kahit hindi niya alam noong una na may ninuno silang ganoon, pagkadating pa lang niya ay agad niyang naramdaman ang isang makapangyarihang presensya sa loob ng bilya, tila isang sinaunang halimaw na nagbigay sa kanya ng matinding pakiramdam ng panganib. Nang lumabas ang lahat ng malalakas ng pamilyang Qi, hindi pa rin nawala ang pakiramdam na iyon. Dahil dito, alam ni Yehan na may mas matindi pang nilalang sa pamilyang Gang. Tumayo kayo. Muling narinig ang tinig na kalmado ngunit puno ng puwersa sa langit, at ang pressure ay hindi pa rin nabawasan. Isa-isang tumayo ang mga miyembro ng pamilyang Gang, at sabay-sabay nilang tinitigan si Yehan at ang kanyang mga kasama ng may matinding kaseryosohan. Kahit may 6 na banal na emperador sa tabi niya, sapat na ang presensya ng ninuno ng kanilang angkan upang tapusin ang lahat. Batang ito, napag-isipan mo na ba ang sinabi ko kanina? Muling nagsalita ang ninuno ng pamilyang Gang. Kahit hindi siya nakikita ng lahat, ang kanyang tinig ay malamig, walang emosyon, parang isang Diyos na nagtatanong sa isang langgam. Hehe, matanda? Gusto mong sirain ko ang sarili kong kultibasyon at maglingkod bilang alipin ng angkan ninyo sa loob ng 1,000 taon, sa tingin mo ba, karapat-dapat ka? Bigla, sa panahong inakala ng lahat na susuko na si Yehan, ang kanyang malamig na tinig at nanlilisik na mga mata ay tila tumarak sa kalangitan. Nang inig ang lahat, iyon ang ninuno ng pamilyang Gang. Marahil ay isa ng sobrang makapangyarihang nilalang sa antas ng banal na gulong na emperador. Tapos na. Ang batang ito ay tuluyang sumire ng langit. Noon, gusto lang siyang paglingkurin ng ninuno ng pamilyang Gang sa loob ng 1,000 taon. Pero ngayon, tiyak na papatayin siya. Maging ang mga makapangyarihang kasama niya ay baka wala ng matakasan. Kabanata 2760. Nagbago ang mga mukha ng lahat at sila'y labis na natakot. Patay na siya. Malamig na sabi ni Gangshu Wuking, na para bang isang salita lang ang nagpasya sa buhay at kamatayan ni Yehan. Batang ito, nagbago ang isip ko. Wawasakin ko ang iyong katawan, huhugutin ang iyong kaluluwa, at papatayin ang iyong kaluluwa ng 10,000 beses araw-araw gamit ang talim ng kaluluwa. Biglang naging nakakatakot, madilim, at puno ng kasamaan ang tinig na iyon. Para bang isang halimaw na galing sa kailaliman ng impyerno ang nagpakita sa lahat, handang lipulin ang buong mundo. Pagkaraan nito, isang kamay na gawa sa kadiliman ang lumitaw mula sa kawalan, tila kamay ng isang sinaunang Diyos ng Taishu, na pinipigil ang buong daigdig. Wawasakin nito ang katawan ni Han. Gimbal ang buong mundo. Sa sandaling iyon, tinitigan ng mga makapangyarihang tao ng pamilyang Gang at Qi si Yehan ng may matinding galit.
Lahat ng sinaunang angkan at banal na ortodoksya ay mapupulbos ngayon sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Kung gusto mong magyabang sa Zhuozhou, kahit ikaw pa ang pinakamalakas sa iyong henerasyon, tatapakan ka pa rin hanggang mamatay. Malamig na tawa ni Qi Xiaofeng. Ang patriarka ng pamilyang Gong mismo ang kumilos, wala nang makapagliligtas kay Yehan. Naglakas loob kang hamakin ang mundo, sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong tapang? Ngunit, nang akala ng lahat na malilipol na sina Yehan sa ilalim ng kamay ng kadiliman, isang liwanag ng espada ang biglang lumabas mula sa dulo ng walang katapusang kawalan, isang espada na pumapatay ng mga Diyos kapag nakatagpo ng Diyos, at sumisira ng mga Buddha kapag nakatagpo ng Buddha. Sa huli, nilampasan ng espadang iyon ang mga batas ng kalangitan at ng daigdig, umangat ito lampas sa muling pagkakataong tao, at ang lakas nito ay yumanig sa buong mundo. Sa isang hampas lang, naputol ang lahat ng nakakatakot na kamay ng kadiliman. Ang espada ay hamati sa may itim na ulap, at muling lumino ang kalangitan at kalupaan. Pagkatapos, mula sa buong bilya ng pamilyang Gong, narinig ang isang nakagigimbal na hiyaw ng takot, tila iyak ng multo at alulong ng asong gubat, puno ng matinding sindek. Ninuno, biglang nagbago ang mga mukha ng mga miyembro ng pamilyang Gong at ng ibang makapangyarihang nilalang, iyon ay ang sigaw ng kanilang ninuno. Sa tabi ni Yehan, lumitaw ang isa pang makapangyarihang lalaki na may dalang sinaunang espada sa likod. Siya ang tumaga ng nakamamanghang espadang iyon. Ang ninuno ng pamilyang Gong ay malubhang nasugatan sa isang hampas. Ito ay, isang mandirigma sa antas ng banal na gulong na emperador. Tanging ang isang banal na gulong na emperador lamang ang may ganitong kakilakilabot na lakas. Nagulat ang lahat. Walang nakaisip na may ganito katinding mandirigma sa likod ni Yehan. Ang mga makapangyarihan sa paligid ay umatras ng 10,000 metro sa takot, nanginginig habang nakatingin sa mandirigmang nasa tabi ni Yehan. Gusto mong wasakin ang aking katawan at ikulong ang aking kaluluwa. Pamilyang Gong, sa tingin niyo ba nakakatawa iyon? Malakas na tawa ni Yehan sa kalangitan, sa sandaling iyon, siya ang tunay na mayabang na hari, at ang buong mundo ay natigilan. Ngayon, kukunin ko ang katawan ng banal na emperador ng inyong angkan. Kayo ba, ay tatanggap? Nasaan ang tapang ninyo ngayon? Sa tuktok ng langit, sa ilalim ng mga ulap, ang binata ay tila mas mataas pa sa kalangitan, walang kinatatakutan at puno ng yabang. Tahimik ang buong mundo, at lahat ay tumitig sa binatang iyon na nakatingala sa langit at humahajejek. Isa siyang hari, at mananatili siyang hari. Walang nakaisip na sa likod ng binatang ito ay may isang nilalang sa antas ng banal na gulong na emperador. Ang kapangyarihan ng kanyang espada ay nakasisira ng mundo, pati ang ninuno ng pamilyang Gong at iba pang walang kapantay na nilalang ay malubhang nasugatan. Kahit walang nakakaalam kung gaano kabigat ang pinsalang tinamo ng ninuno ng pamilyang Gong, sapat na ang kanyang hiyaw upang patunayan na malubha ito. Ngayon, ganap nang napunta ang kalamangan kay Yehan. Ang buong pamilyang Gong at Qi ay nag-aalala, puno ng takot at hindi makapaniwala na ang kanilang pinakamalakas na alas ay naglaho ng ganoon na lang. Sa sandaling ito, labis ang galit ni Qi Yuan sa patriarka ng pamilyang Gong. Kung hindi dahil sa paulit-ulit nitong mga pangako at sa mga kayamanang ibinigay, hindi sana nakialam ang pamilyang Qi sa kaguluhang ito. Ngayon, parehong pinipigilan ang mga pamilyang Gong at Qi. Kung gugustuhin ng binatang iyon na lipulin sila, isang pitik lang ng kamay ay sapat na. Sa tulong ng isang banal na gulong na emperador at 6 na banal na emperador, ang pagwasak sa dalawang pamilyang ito ay napakadaling gawin. Tulad ng inaasahan ko, sa paglitaw ng banal na gulong na emperador, alam ni Yun Mocking na tama ang kanyang hinala. Noon pa man ay pinaghihinalaan niyang may tinatagong alas si Yehan, at ang mandirigmang ito ang eksaktong patunay. Imposible. Kahit ang mga sinaunang angkan at ortodoksya ay hindi kayang magpadala ng ganitong karaming makapangyarihang tagapagtanggol. Nanginginig si Gong Shuwuking, at pati ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Hindi niya lubos maisip na sa gitna ng kawalan ng pag-asa, si Yehan ay muling babangon, at dudurugin ng paisa-isa ang natitira niyang kayabangan at pagmamataas.